Danilo Ildefonso, si The Demolition Man, Danny Ay, ang lakay ng Philippine basketball. Isa siya sa mga kinukonsidera na GOATs ng PBA. Isa nga naman kasi siya sa PBA players na makakuha ng 3 major MVP awards, 2-time PBA Most Valuable Player, 3-time PBA Finals MVP, tapos nabulol na ako, All-Star Game. Ang dami kasi. All-Star Game MVP. Back-to-back PBA Most Valuable Player siya noong 2000 at 2001. Isa siya sa mga 4 na players sa PBA na makakuha nito in back-to-back seasons. Kasama diyan sina Bogs Adornado, Alvin Patrimonio at Junmar Fajardo. Kailangan yung apelido mo o yung dulo. Isa rin siyang 8-time PBA champion sa San Miguel, 5-time PBA Best Player of the Conference, 8-time PBA All-Star, 5-time Mythical Team Member, Rookie of the Year, tapos naging PBA Comeback Player of the Year noong 2011. May ganyan nga pala yung PBA Comeback Player of the Year. Kaya naman parte si Ildefonso ng PBA's 40 Greatest Players. Kamakailan ay naglaro siya para sa Converge, Fiber Xers na kung saan ay isa siya sa mga assistant coaches. Inactivate siya ng team bilang 15th local player sa lineup. Yung kanyang debut sa official comeback niya sa PBA sa edad na 46 years old. Nagtala siya ng 1 rebound sa 4 minutes of playing time. Unang laro niya yon since 2015, yung mga oras na naglaro siya para sa Meralco Bolts matapos ng storied PBA career bilang beerman ng San Miguel. Nagmula sa Urdaneta, Pangasinan, nadiskubre matapos maglaro para sa Pangasinan sa palarong pambansa. And then naglaro para sa National University Bulldogs ng UAAP na kung saan nakasama niya ang fellow Pangasinense at eventual AGFA at San Miguel teammate na si Lordy Tugade. Sila ang humaligi sa NU during the 90s. Naging respetado sa era na pinaghaharian ng UST at Lasal noon. Sinundan niya ng oras sa AGFA ng Philippine Basketball League. Regarded siyang bilang second best big man of his class behind lamang kay Romel Aducol. Si Aducol yung naging rival niya sa PBL. Parating ang nanalo ang Tanduay noon against Photokina franchise ni Lakay. Mga classic team names. Gayunpaman, kumbinsido ang noon ay SMB coach na si Ron Jacobs na kunin si Danny Ildefonso patungong San Miguel. Number 1 pick nga siya ng Formula Shell sa 1998 PBA draft pero tinrade nila ang number 2 pick nila na si Noy Castillo kasama ang cash considerations. Binayout pa nga nila ang ilang kontrata nila kay sa AGFA at Pangasinan Presidents ng MBA. Sa San Miguel ay nakatambalan niya ang isa pang Danny na si Danny Seagal. Kasama si Dynamite Danny, sila ang nagdala ng success sa late 90s to 2000s era ng Beermen. Matapos nga lang ng 15 years sa San Miguel franchise, ay laking gulat ng lahat nang i-wave siya ng Beermen noong 2013. Naglaro siya sa Meralco ng 1 taon noon bago muling ma-release at napasama sa 2014 expansion draft. Napili nga ulit siya noon bilang first pick. Ang only player sa PBA na makuha bilang numero 1 sa draft, yung normal draft and the expansion draft. Great achievement. Kaya lang nagkaroon ng problema sa contract negotiations ang team na kumuha sa kanya. Di magkasundo ang Blackwater Elite at si Lakay na siyang naging dahilan para bumalik siya sa Meralco. Dito niya na rin tinapos ang playing career niya bago maging assistant coach sa Ateneo, NU, Alaska at Converge. During his prime, isa si Danny Ildefonso sa mga players na talagang nagdomina sa PBA. Patunay nga lang ang numerous accolades na nakuha niya pero wala na sigurong mas aangat pang accolade doon sa pagiging decent pro players ng kanyang mga anak na sina Sean at Dave. Si Dave nga ay nasa KBL ngayon at isa sa mga young players na inaasahang babandera sa Gilas. Yan ang career ng kanilang ama na si Danny Ildefonso. Luis Ascona Plok sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Jump Balero.